Ayan. Gagawa tayo ng homemade na spam or homemade na luncheon meat. And syempre, dahil tayo ang gagawa, lalagyan natin ito ng mga palaman. Gaya ng keso at hotdog. Okay, sa ating bowl ay i-mix natin lahat ng ating mga sangkap. So, eto ay sa grocery ko lang nabili na ground pork. So, eto ay medyo malamig. So, maganda din na malamig yung meat para madaling ma-absorb ni meat yung ating mga sangkap na ilalagay. So, meron tayong pepper, asukal, cornstarch, paprika. Optional lang naman, pero para sa kulay. Optional din, meron tayong beef broth cube. Actually, gusto ko sana chicken, pero walang available na chicken. So, beef broth cube na lang. Usually, chicken powder. Tapos, meron tayong onions and garlic. Oyster sauce. Nor liquid seasoning. Ito siya. Pero, di ba may ibang brand naman na liquid seasoning? Kung ano yung favorite brand ninyo? Egg. Tapos, ay maglagay tayo ng ice cold water. Tapos, i-mix natin yan ng mabuti. So, i-mix lang natin ito until maging sticky na siya. So, maganda na gamitin mo yung kamay mo. Kasi mas i-mix mo siya ng ayos. And, ayan. So, makita nyo, sticky na siya. Ayan, no? And, iba na yung texture niya, di ba? Para na siya may mga hibla-hibla. So, okay na yan. So, ngayon, ito yung molde na gagamitin natin. Kahit anong pan or molde na, pwede mo siyang steam, pwede nyo nang gamitin kahit loaf pan. Punuin na natin yung ating pan ng ating giniling or mixture. Ito ay optional. Tayo ay maglalagay ng palaman. So, ilalagay ko ay keso. Ito yung gamit ko. Maganda ang big time na cheese kapag lulutuin mo ay dadaan sa apoy or mainit dahil hindi siya basta-basta natutunaw. Maglagay tayo. Puputulin ko lang to ha para mas ma-distribute natin yung ating keso. Okay. Tapos lalagyan natin yan ng ating second layer ng ating mixture. And then, malagay pa tayo ng isa dito sa second layer. Tapos, tabunan na natin to. Tapos, ay i-press natin yan, ha? Para maiwasan ang mga butas-butas or gap. And, ayan. Okay, next. Ito yung ating may hotdog and cheese. Ito yung ating keso. Ito yung ating hotdog. Oopsie. Tapos, itakpan natin yan. Second layer natin. Tapos, takpan natin yan. Next, ay takpan natin to para pag steam natin ay hindi siya natuluan ng water or steam. Tapos, ay ilagay natin siya dito sa ating steam basket at siguraduhin na kumukulo na po yung tubig natin bago natin ito isalang. Takpan natin at lutuin natin for 15 to 20 minutes over medium-low heat. Ayan. So, ngayon ay hayaan na muna natin siyang lumamig. Tapos, ilagay natin sa chiller. Pwede mga 6 hours or overnight. Tsaka natin siya i-unmold. Tapos, slice natin siya. And, eto na po sila. Okay, so eto yung may hotdog. Halata naman. Taob natin yan. Push natin. Ayan. Okay, so i-cut na natin. Ayan. So, basically, ito ay luto na dahil na-steam na natin siya. Pero, prituhin pa rin natin dahil yun yung nakasanayan natin, di ba? Yung ating mga luncheon meat ay piniprito pa natin. So, kuha tayo nito. May cheese. Add to the cheese. Good morning! So, ayan, tikman na natin. So, eto na yung mga naprito natin na luncheon meat. Pansin nyo, yung ating keso ay hindi talaga natunaw. So, maganda na gamitin yung big time. Eto. Big time. So, ayan, tikman natin. Ayan. Alam nyo,
Talagang ang dating niya sa akin homemade. Kasi kung ikukumpara mo talaga dun sa nabibili natin na nasa lata, syempre may mga inilalagay doon na sila lang talaga yung makakalagay dahil alam mo na yung mga sangkap na sila lang yung may access. Eto, lasang lasang healthy. Hindi naman healthy kasi nga red meat. Pero, alam mo yung walang gaanong preservatives dahil nga nakakan. Kung tatanungin niyo ako about sa texture, same lang din po sa lasa. Huwag kayong mag-expect na kung ano yung kakainin niyo na galing sa lata, yung texture niya ay iba din po. Hindi siya yung, di ba, yung nasa lata, malambot siya. Eto, malambot din siya, pero ramdam mo talaga na parang compact siya. Na pure karne talaga, walang mga extender. So again, yung lasa and texture niya, madi-differentiate mo talaga yung kaibahan niya kung i-compare mo siya dun sa lata. So yes, sasarap siya. Pwede mo siyang gawing pambaon, emergency kung wala nang laman yung ref mo or natamad kang magluto, at least meron ka nito, di ba? Sarap niya with queso. And syempre, kapag hindi mo ito naubos, ilagay niyo po sa freezer. Next, tikman naman natin yung may hotdog and queso. Pwede kang gumamit dito ng hotdog na may queso na. Pero iba din kasi yung nakaseparate yung queso dahil malaki yung inilagay natin. Ayan o. Yung lasa talaga nito, yung meat, ramdam mo talaga na homemade. And parang hindi ka natatakot na maramihan yung kain mo. Kasi nga, hindi siya yung nasa lata. Pero syempre, yung hotdog na inilagay natin, ibang usapan yun, may preservative. So, pwede na gumawa ka lang ng plain. And yes, pwede kang mag-create ng sarili mong flavor. Gaya ng garlic, kung gusto mo garlicky, sweet and spicy, or spicy lang, or pwede yung tocino-like na meatloaf, yung may mga herbs and spices. Pwede talaga kahit anong flavor dito dahil ikaw na yung masusunod kung ano yung gusto mong lasa. And sa ilalagay ko ng mga ingredients, pwede din na may papalitan ka doon or pwede mong dagdagan. Pwede ka talaga mag-experiment and pwede mo siyang ibenta dahil diba may sarili ka ng timpla ng luncheon meat o pwede mo na siyang i-offer o diba may instant negosyo ka na. So ayan, sana gustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!